Good morning. Kamusta po yung inyo pong kalagayan dyan, mga kapatid? Okay, so tayo po ay magsimula na. So, time check po is 6:05 na pala. Sige po, so tayo po mag-start na. So, ngayon po ay January 8, so Miyerkules. At ngayon po ay tayo ay nasa Psalm chapter 8 na rin, no, ng atin pong daily devotion. So, pinamagitan ko po yung aking pong sharing ngayong umaga, The Majesty of God and the Marvel of Man. So, tayo po muna ay manalangin. God, Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin na muli, Lord. Kami po ay makikinig ng inyo pong salita. Hindi lamang makikinig, magpapaturo, Lord God, para itong mga salita na aming pong pakikinggan ay aming pong ma-apply sa aming pong mga buhay. Lord, kayo po aming magiging guro, Panginoon. And praying, Panginoon, sa lahat ng may mga sakit. Dahil uso po ngayon ang ubo, ang sipon, Panginoon. Praying for comfort sa mga may sakit, Panginoon. Pagilingin niyo po kami, both, Lord, physically, emotionally, Panginoon, spiritually. Kayo pong manguna sa aming pong gawain ngayong umaga. Ito po, Lord, ang aming pong panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Okay, so again po, ang pamagat ng aking pong sharing ay The Majesty of God and the Marvel of Man. At tayo po ay nasa mga awit, kabanata 8. So meron po akong itatanong sa inyo. Ayan. Sa inyo pong pagising ngayon, or kanina pa siguro kayo gising, no? At sa inyong pagmulat ng inyo pong mga mata, sino po at ano yung inyo pong nakita? Ano po yung nakita po ninyo? Siguro pagmulat nyo, no? Kisame ang nakita ninyo. Yung bubong, ano pa po, yung dingding, o baka yung inyo pong asawa, no? Nakatabi ninyo, syempre. Hindi po ba? Baka iba ang katabi nyo, ha, mga kapatid. Ayan. Or, naisip mo, naku, papasok na naman. Natanong ko po ito kasi gusto ng Diyos, no, na sa araw-araw ng ating pong buhay, beyond sa bubong, beyond sa dingding, o sa mga tao na nakikita natin sa araw-araw, ay siya nawa yung ating pong makita. Yan. So ano po yung gusto ng Diyos na makita natin sa kanya? Anong gusto niya na makita natin, no, bilang mga tao? Ang chapter 8 po ng mga awit o ng psalm ang sasagot niyan. Maganda pong pagnilay-nilayan po natin ang chapter na ito para makita po natin yung kahanga-hangang kapangyarihan ng Diyos at makita din po natin yung natatanging dangal at karangalan natin bilang mga tao. So, sa first verse ng chapter 8, nagsimula po siya, yung salmista, sa isa pong declaration. Ano yung dineclare ng psalmist sa verse 1? Ang sabi niya, O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo at ipinakita nyo ang inyong kaluwalhatian hanggang sa kalangitan. Yun po yung verse 1. So dito sa talata na ito, sinet niya yung stage para bigyang diin yung kadakilaan, yung makita natin yung kaluwalhatian, yung soberenya ng Diyos na tumatagos hindi lamang dun sa apat na sulok ng ating pamamahay o ng ating pamumuhay, kundi ito po ay beyond, no, beyond sa trabaho natin, sa gagawin natin today, mga kapatid, no, o yung ginagawa natin everyday. Ito po lumaganap, no, sa lahat ng lugar, mapalupa, sabi nga po dito, hanggang sa kalangitan.
Na-imagine nyo po ba mga kapatid? Siguro pwede tayong magtanong, paano po yan, brother? Ang Diyos ay espiritu. Paano natin makikita ang Diyos? Paano ko makikita ang Diyos? Again po, ang sasagot ay ang chapter 8. Kung atin pong babasahin yung verses 2 to 3, ito ang sinasabi. Verse 2, kahit mga bata at sanggol ay nagpupuri sa inyo, kaya napapahiya at tumatahimik ang inyong mga kaaway. Kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan. Tanong ko sa inyo mga kapatid, ginagawa pa ba natin ang mga ito? Na may araw na tayo tumitingala sa langit, na alam natin, nare-recognize natin na lahat ng ito ay nilikha niya, at habang tayo tumitingala sa langit, pinagmamasdan natin yung buwan, yung mga bituin. Yes, espiritu siya. Pero alam niyo po ba na makikita natin ang Diyos sa kanyang mga nilikha? Agree po ba kayo? Kaya dito po, ang salmista ay lumipat, no? Para pagnilayan po natin yung mga kahangahangang nilikha ng Diyos. Ano po yun? Ang langit. Binanggit niya dito yung buwan, mga bituin. Diba? So dito po, tayo po ay kanya pong inibitahan, inanyayahan na mag-pause minsan. Huminto. Diba? Siguro dahil sa kabisihan natin, minsan wala na. Wala na tayong time na mag-pause, mag-appreciate, no, ng kagandahan ng Diyos, yung makita natin ang Diyos sa kanyang mga nilikha. Paano naman kasi brother, kahit nga puno, wala akong makita sa aming lugar. Ganon, edi ano pong pwede natin gawin? Mag-imagine po tayo. Or pwede na alalahanin po natin yung mga lugar na maaring napuntahan po natin. Tapos, naalala nyo yun mga kapatid? Meron kang pinuntahang lugar o pwedeng sigurong umakyat ka sa isang bundok. Tapos nung ikaw ay nandun na sa tuktok ng bundok, napahanga ka, no? At sinabi mo, Lord, grabe, no? Ang ganda mo. Ang ganda ninyo. Nakita ko kayo sa inyong mga nilikha. Ako po madalas, no? Lalo na po, may mga lugar tayong napupuntahan at yun, wala kang makitang mga building and puro ano lang, nature, no? Mapapaano ka, talagang mapapa-wow ka at masasabi mo na, Lord, ang ganda mo. Ang ganda ng nilikha mo. So dito, no, makikita natin ang Diyos, no? Makikita natin yung kagandahan ng mundo, ng universe. At dito po'y kinikilala po natin na may makapangyarihang naglikha nito. Okay. Ngayon po, tayo po'y lilipat sa verse 4 to 8. This time, sa talatang 4 to 8, ang focus naman ngayon ay natuon sa atin bilang mga tao. Kung kanina po, it's about God and His creation, dito, lumipat sa atin. Ang sabi ng verse 4, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Ano po ang ibig sabihin nito? Dito po, paumanhin po. Dito po itinatampok ang dalawang malalim na katanungan. Ano ba ang taong upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Kung atin pong pagbulay-bulayan ang tanong at i-compare po natin yung ating pong sarili sa napakalawak na universe na nilikha ng Diyos, sino tayo? Diba? Kung i-compare po natin yung kalangitan, i-compare natin yung mga bituin sa kalangitan,
Sino tayo? Tayo po ay hamak lamang, no, na tuldok. At alam po natin na ang buhay natin ay maigsi kumpara sa mga bituin at mga kalangitan na nilikha ng Diyos. But how could God, who made the heavens, tayo ay kanyang alalahanin? Tayo ay kanyang kalingain. Nabigyan niya tayo ng karangalan, ng kapangyarihan na sa kapangyarihan, no? Binigyan niya tayo ng authority sa kanyang mga nilalang, sa kanyang mga nilikha. Ano ang sinasabi po ng verses 5 to 8? Ginawa niyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel, ngunit pinarangalan niyo kami na parang mga hari. Ipinamahala niyo sa amin ang inyong mga nilalang at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay, mga tupa, mga baka, at lahat ng mga bababangis na hayop, ang mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat, at lahat ng naroroon. Ito po'y nagsasalita sa halaga natin, mga kapatid. Yung dignidad natin, karangalan natin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya napakaganda po, no, na mag-reflect po tayo. I-reflect natin itong chapter 8 na ito kasi nagpapaalala ito sa atin ng dalawang katotohanan, importanteng katotohanan. Unang katotohanan ay yung majesty of God, yung kadakilaan ng Diyos. Na yung kanyang kapangyarihan at pagka malikhain, no, ay hindi natin kayang unawain. Kaya po napakaganda na maglaan din po tayo ng panahon para tayo po'y magbulay-bulay, no? Pag nilay-nilayan po natin, yes, maring nagmamadali tayo lagi, busy tayo lagi, pero importante po talaga, mga kapatid, na tayo po ay mag-pause, no? Magnilay-nilay tayo sa kanyang mga nilikha. At pag ginawa po natin 'yan, tayo po ay lalalim, no, sa ating pong paggalang, no, sa kanya. And the second truth na pwede nating i-reflect sa chapter 8 ay yung ating unique value as people, as humans, no? Na tayo po ay may halaga, na tayo po ay valuable sa mata ng Diyos. Na sa kabila po ng ating mga limitasyon, no? Tayo po, tandaan natin, mga kapatid, na nilikha ayon saan? Sa wangis ng Diyos. Ayon sa larawan ng Diyos. At pinagkalooban niya tayo ng purpose, ng layunin at halaga sa buhay na ito. Kaya kung ang tingin natin sa sarili natin mababa tayo, mga kapatid, no, tayo po'y dinadaya po ng kaaway. Tandaan mo ang sinabi ng chapter 8. Tinawag tayo para maging mga responsableng tagapangasiwa, stewards ng kanyang mga nilikha. Di ba? Ang ganda nito, mga kapatid, no? Ang balikan ko lang sinabi ng ng verse 5, oh. Ginawa niyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel, ngunit pinarangalan niyo kami na parang mga hari. Pinamahala, pinasailalim sa amin ang lahat ng bagay. So tandaan mo 'yan, no, mga kapatid. Maging mga responsible stewards po tayo ng mga nilikha ng Diyos. So bilang panghuli po, ano ang mga, kung meron tayong reflection sa chapter 8, ano ngayon po yung mga practical na mga bagay na pwede natin gawin maliban dun sa reflection? Well, tatlong bagay pong iiwanan ko sa inyo. First one is spend time in nature. No? Maglaan po tayo ng oras na makita ang kalikasan ng Diyos. Hindi lamang tayo dun sa apat na sulok ngayon kasi work from home tayo. Hindi na tayo lumalabas minsan. Doon na lang po tayo sa kwarto po natin. Di po ba? So, maglakad-lakad din, lumabas. Pagmasdan ang mga bituin.
at humanga tayo doon sa kamangha-manghang nilikha ng Diyos. Kung matagal ka nang hindi pumupunta ng beach, pumunta ka ng beach. 'Di ba? Mag-isa ka, umupo ka doon sa dalampasigan at kausapin mo ang Panginoon. 'Yun, 'di ba? And syempre, let's reflect on our own dignity, no? Yung ating pong sariling karangalan. Kilalanin po natin yung natatanging halaga na ibinigay po sa atin ng Diyos sa ating pong buhay. Yun yung pangalawa. And third is live a life that reflects God's glory. Yan, mamuhay po tayo na sumasalamin doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay po ba natin, nagre-reflect ba ang Diyos? Pag ba tiningnan tayo ng tao, ng ibang tao, makikita ba ng ibang tao ang Diyos sa atin? So, with that mga kapatid, no? Ayan, mamuhay po tayo na sumasalamin doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Gamitin po natin yung ating pong mga talento, yung mga regalo para paglingkuran ng Diyos, paglingkuran ang iba, no? At magkaroon po tayo ng positive impact sa paligid po natin. Maring siguro hindi man siguro sa buong mundo, kundi saan tayo magkaroon ng positive impact sa bahay natin, 'di ba? Sa church natin. Okay? So, yun lang po mga kapatid, yung aking pong sharing. Let's reflect on chapter 8. And ayun, again, tatlong practical na bagay na pwede natin gawin. Spend time in nature, reflect on your own dignity, live a life that that reflects God's glory. So tayo po ay manalangin. So bago po ako mag-end, and let's pray. God, Heavenly Father, please, pinupuri namin kayo. Salamat, Panginoon, Lord God, na as we reflect on your word today, nawa, Lord God, ay hindi lamang namin makita yung mga bagay sa paligid namin, kundi, Lord, makita namin kayo. Makita namin yung inyo pong ganda, yung inyo pong glory, Panginoon. And through this, ay makita din po ng ibang tao, not only today, but sa buhay po namin, nagre-reflect yung inyo pong presensya sa amin. Lord, kung kami po ay maaring naging masungit, kami po ay naging laging mainitin ng ulo, magagalitin, Lord, palitan niyo po ng inyong kapayapaan. Nawa ay magkaroon kami ng time to pause and reflect, Lord God, dahil yun naman po yung gusto po ninyo, Panginoon, na makita namin kayo. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming pong mga pagkakasala. And kami po ay nagpapalinis sa inyo. Help us, Lord God, na makita namin kayo today. Magkaroon kami ng time din po na makita yung mga nilikha ninyo at mag-reflect that kayo po ay you are a wonderful maker, Panginoon. Napakaganda po ng inyo pong mga nilikha. At kung nagagawa namin ito, Lord, salamat po sa opportunity na makita namin yung mga magagandang nilikha po ninyo. So, for today, Lord God, bless us. Pagalingin niyo po yung may mga sakit, Panginoon. Ako din po, Lord, pagalingin niyo po sa mga ubo, isipon namin, Panginoon. Salamat po, gabayin niyo kami, samahan niyo po kami sa araw na ito ng Miyerkules at the rest of the day, Lord God. Thank you po. This is in Jesus' name at lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po. God bless everyone.